Pero talakayin natin how the Word will work in our lives. Ano ang mga bagay o hakbangin na pwede natin gawin na masasabi natin na ito ay gumagawa sa buhay natin nagtatrabaho. At upang maranasan natin kung ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Number 1, tinalakay natin ito, desire the Word. Nabalikan na natalakay na natin ito. Subalit, yun yung dapat na magkaroon tayo ng kauhawan, ika nga, sa salita ng Diyos. So, sinabi natin ito na hindi ka mapapakain kapag ikaw ay hindi nagugutom. Kahit gusto kang pakainin, hindi ka mapapakain kasi busog ka na. Pero kung tayo ay laging merong pagnanasa or desire for the Word of God, lagi kang merong capacity to receive. Meron kang kapasidad na tumanggap pa. Nag-hunger tayo sapagkat alam natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi ko nababalikan pa yung mga talata doon. But number 2, I hear the Word of God. So ikaw ay dahil sa ikaw ay nagnanasa, meron kang pagnanais, meron kang desire sa salita ng Diyos. Of course, ang susunod noon, hear the Word. Kailangan mong makarinig ng salita ng Diyos. Amen. Everybody say, hear the Word. Hear the Word. Kailangan mo upang ang salita ng Diyos ay maitanim sa puso ng bawat isa sa atin, sa buhay natin, kailangan mong makarinig ng salita. At sa kapanahunan natin sa ngayon, kahit na nga merong preacher na nagpipreach ng salita ng Diyos, ang tao ayaw makinig ng salita ng Diyos. Amen. Bakit ganon? Ay kasi hindi nila nakikita ang kahalagahan nito. 2 Corinthians 4:4, isa ito sa mga dahilan na pwede nating mas nabanggit. 2 Corinthians, whose mind the God of this age has blinded. Patungkol ito sa mga hindi mananampalataya. Doon sa mga hindi mananampalataya, whose mind, ang isipan nila, the God of this world, ang Diyos ng sanlibutan ito. Diyos, si Satanas yan. Hindi yan ang Diyos na capital G. Small g, the God of this age. Ang Diyos ng mundo ito, ng sanlibutan ito, has blinded, sabi niya, binulag niya ang mata ng mga hindi nananampalataya. Bakit niya binulag? Para lest the light of the gospel, kapag sila ay naniwala, yung liwanag ng Ebanghelyo ay makikita nila. The glory of God in the face of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Magkakaroon sila ng panibagong perspektibo. Magkakaroon sila, mabubuksan ang kanilang mata tungo sa isang liwanag, isang kaharian, isang kaliwanagan na hindi nila nakita dati. Pero anong ginagawa ng Diyos ng sanlibutan ito? The God of this age has blinded the mind of those who do not believe. Mark 4:24 Amplified, at sinabi ng Panginoong Jesus, and He said to them, be careful what you are hearing. Be careful what you are hearing. Tapos sinabi niya, bakit be careful what you are hearing? The measure of thought and study that you give to the truth you hear will be measured back to you. Pero tignan lang natin, wag na yung susunod. Ang sabi niya lang, He said to them, be careful what you are hearing. Ingatan ninyo kung ano ang inyong napapakinggan. Kasi kung ano ang iyong napapakinggan, yan yung bagay na ilalagay sa puso mo, na itatanim. At iyon yung tumutubo. Kasi kapag yun yung binibigyan mo ng atensyon, yung bagay na narinig mo, at yun yung binigyan mo ng atensyon, yun yung bagay na tutubo sa'yo. Kaya ang buhay mo makikita ng naaayon sa narinig mo. Number 3, receive the Word. So hindi lamang napapakinggan mo yung salita. Kasi marami, pero napakahalaga noon na naririnig natin ang salita. Kasi wala kang mapapanampalataya ng salita kung hindi mo napapakinggan. There's no faith without hearing the Word. Kaya nasain natin na magkaroon ng salita.
Kaya huwag niyong i-miss ang Sunday. Huwag niyong tutulugan ng Sunday. Huwag lumulutang ang isip ninyo kapag Sunday. Lalo na sa preaching of the Word. Ang skill, ang bawat skill na di-develop. Hindi siya nangyayari ng kusa lang o automatic. Ang pakikinig, kailangan mong skill. You have to be skillful in listening. So dapat kapag nakikinig ka, hindi malikot ang isip mo, hindi kung ano-ano pinagtitignan mo. Amen. Yun yung isa sa mga dapat nating matutunan, mga kapatid, sa kapanahonang ito. Kung paano makinig nang hindi umiikot ang isip. Ang iba hindi makapakinig, 5 minutes pa lang tatayo. Punta na CR. Iba lumulutang ang isip, kala mo, no, really. Hindi ito sa pagkukondem, mga kapatid. Hindi ito sa pagkukondem. Ito ay pagtuturo. Kasi danas ko yan. Alam kong paano mag-operate sa ganon. At alam ko din kung bakit karamihan sa mga Kristiyano, hindi din natin nararanasan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi din tayo naturuan. Ay, ang problema, kapag tinuturuan tayo, nga lang tayo. So, hindi mo lang siya dapat na maririnig. Dapat tinatanggap mo. Sa James chapter 1, verse 21, therefore, ang sinulatan ni Santiago ay mga mananampalataya. Pero sabi niya, therefore, lay aside all filthiness and overflow of weakness. Ilay aside ninyo. And receive, everybody say receive. Receive with meekness the implanted word. Tanggapin mo ng merong kapakumbabaan. Humility. Ang tunay na receive with meekness, ang word na meekness, humility yan siya. Receive humbly. So ang ibig sabihin yan, na kapag meron kang narinig na salita, tanggapin mo. Kahit na iba yung pinaniniwalaan mo o iba yung nararamdaman mo. Yun yung with meekness. Ibig sabihin, ipinaiilalim mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Hindi ka mangangatuwiran. Kasi kung hindi mo marireceive ang word, kapag mangangatuwiran ka. Hindi mo marireceive ang salita kapag ipaprocess mo ang kung anong mga natutunan mo dati, narinig mo kay ganito, yung sinasabi ng katawan mo, hindi mo marireceive yung word. Ang daming hadlang. Amen. So you have to receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Ang word na save, sa Greek yan siya ay sozo. So ibig sabihin, hindi lang salvation ang tinutukoy dyan, kundi deliverance from your soul. Healing for your body. Yan yung zozo na word sa Greek. Kapag nagkaroon ng contact, ang salita ng Diyos sa puso mo at naitanim, hindi pwedeng hindi magbunga. Amen. Hindi pwedeng hindi ka magbago. Babaguhin ka ng salita ng Diyos. Yan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. The Word of God has creative power. Amen. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this reason we also thank God without ceasing, sabi ni Paul, because when you receive, everybody say receive. When you receive, nung tinanggap ninyo ang salita ng Diyos, the Word of God, which you heard, so mahalaga yung hearing, kasi parang hindi mo pwedeng i-receive ang hindi mo narinig. Which you heard from us. Sino yung us? Tao. Human. When you receive the word, what you heard from us, you welcomed it not as the word of men. Kahit na ang tao ang nagsasalita, tinanggap ninyo na parang salita ng Diyos. Na siya namang salita ng Diyos, pero sinabi ng tao.
Pero nung tinanggap ninyo, sabi niya, when you receive the Word of God, what you heard from us, you welcomed it, not as the Word of man, but as in truth, the Word of God, na sinasabi ng tao, which effectively works. So, ang Word ay effectively work. Nag-work every time. The Word of God will work every time. Amen. Pero kailan siya nag-work? It will, which also effectively works in you who believe. You have to believe the Word above everything else. Amen. You have to receive the Word more than your experience. Kahit na ano pang sinabi ng experience, kahit ano pang sinabi ng nararamdaman mo, you have to receive the Word. By His stripes, you were healed. I receive it, Lord. Amen. Sasabihin ng diablo, tingnan mo nga si ganito, pastor pa, nangangaral pa yun ng healing. Ba't namatay? Right? Hindi ko na concern yon. Amen. I honor the Word by receiving the Word as it is. Hindi ko i-question kung anong nangyari. Hindi mo naman talaga alam kung anong nangyari doon. But as far as I am concerned, I believe the Word. God said it. I believe it. That settles it. Amen? Hallelujah. Number 4, mix faith with the Word. So, ang ibig sabihin nito, simply, believe the Word. Hebrews chapter 4, verse 2, for indeed, the gospel was preached to them, indeed the gospel was preached to us, rather, as well as to them. So, tagalugin ko ng konti. Sabi ng sumulat ng Hebrews, sabi niya, ang ibanghelyo ay ipinahayag sa kanila din, doon sa mga Israelita in the wilderness. Katulad ng kung paano din natin narinig. So parehas tayo na nakarinig. Sila, ang mga Israelite in the wilderness, they receive the word, they hear the word, for indeed the gospel was preached to us as well as to them. So parehas nakarinig. But the word which they heard did not profit them. Hindi naging kapakinabangan sa kanila, walang nangyari, hindi na bago ang buhay. Ay, nakarinig sila ng salita ng Diyos. Amen. Nangaral si pastor. Nangaral sa ganito. Nangangaral ang mga anointed na mga preacher, nagtuturo. Narinig nila, katulad ng paano natin naririnig. But the word did not profit them. Hindi nagbago ang kanilang buhay. Month after month. Year after year. Yun walang pagbabago. Bakit ganon? Did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Hindi nila sinangkapan ng pananampalataya, narinig lang. Sangkapan ng pananampalataya, i-mix para mag-work. Ang word, nag-work kapag minimix ng pananampalataya. Without mixing faith, the word stays dormant. Nagiging dormant lang yung salita ng Diyos. Ang ibig sabihin ng dormant, idle yan siya. Walang nangyayari. Idle, asleep. Katulad ng seed, ang binhi, kapag gano'n pa man yung katagal na pagandahin mo man yung binhi, alam mo, kahit pagpalagay na natin, mangga. Binhi ng mangga. Kapag tinanim mo ito, sa lupa, magpuproduce yan siya ng maraming mangga. Isang puno ng mangga, tapos ang daming bunga, tapos itatanim ulit, daming bunga. So, grabe yung potential niya. Ang seed merong limitless na potential. Pero halimbawa, the same na seed, yung binhing yan, lagay mo sa garapon, kulay-kulayan mo pa, ganda-ganda talaga nito. Ilagay mo lang yan dyan, walang mangyayari dyan sa binhi na yan. Amen. Dormant.
Without mixing faith, promises remain unrealized. Yung promise, ang pangako ng Diyos sa buhay natin, hindi siya nagmamanifest, hindi siya nare-realize sa buhay. Pangako lang siya. Pero kapag may pananampalataya, faith is now, tumutubo na yan, ang binhi na yan. Without mixing faith, the word remains as theory. Theory lang. Nakakalungkot sa maraming mga mananampalataya, ganyan lang ang salita ng Diyos. Kasi hindi natin naranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin kasi hindi natin na-work out. Some strong Christians are word-driven, not circumstance-driven. Sila yung mga mananampalataya nagsabi, if God said it, I believe it, that settles it. The word is my final authority. Amen. Walang buts, walang ifs. Amen. Number 5, speak the word. Amen. Speak the word of God. Ilabas mo sa bibig mo. Ang pagsasalita ng salita ng Diyos, alam niyo kung anong nangyayari? Pagre-reinforce yan siya ng pananampalataya mo. Pagre-reinforce mo ng authority mo. Ito yung sasabihin ko. Amen. Yun yung pagre-release mo ng pananampalataya mo over the circumstances. Yun yung authority mo. Kahit may circumstansya ka na nangyayari sa buhay mo, hindi ka nagsasalita ng negative sa pananampalataya mo. Ang sinasabi mo, hindi yung circumstansya mo. Amen. Ang sinasabi mo, ang pananampalataya mo. Yun yung gagawin mo. I-practice natin yun. Para maranasan mo ang salita ng Diyos na mag-work sa buhay mo. Magsalita ka ng salita ng Diyos. Ulitin ko ulit yung sinabi ko, baka hindi ninyo na-catch. Ang pagsasalita mo ng salita ng Diyos, paglalagay mo sa bibig mo ng salita ng Diyos at pag-e-exercise mo ng authority mo. Diyan mo nire-reinforce ang pananampalataya mo. Ibig sabihin, pinagtitibay ang pananampalataya. Diyan mo din siya ini-exercise ang authority mo sa circumstansya. Amen. Kahit sa kawalan, na kahit na ganito na ang utang mo, hindi dito halimbawa yung mga, hindi utang, huwag naman utang, pastor. Yung financial obligations lang. So mga financial obligations mo halimbawa, see, iba sa inyo, iba na naman. Hindi nyo na ma-receive with meekness. Kasi iba na naman ang nasa isip. So halimbawa, ganito na. Ang lalabas sa bibig mo, hindi pa rin yung ano na kaya mangyayari. Wala na talaga. Magiging bitter ka na ng magiging bitter. Ang lalabas pa rin sa bibig mo, God will supply all of my needs. According to His riches in glory by Christ Jesus. So pamagitan nun, nire-reinforce mo ang pananampalataya mo kahit minsan na-challenge. So nire-reinforce mo and at the same time, ini-exercise mo ang pananampalataya mo. Dito ito mangyayari. Amen. Yun. Nire-reinforce mo ang kung anong nasa loob mo kasi na-challenge yan siya. I-reinforce mo sa pamagitan ng pagsasalita. Amen. Kaysa sa halip na paniwalaan mo ang kasinungalingan ng mundong ito, reinforce at ding ihayag yung authority mo. Sa iyong katawan, halimbawa, meron kang nararamdaman, by the stripes of Jesus, I am healed. Amen. At malalaman mo, alam niyo kung malalaman yung pananampalataya ninyo, kasi yung katawan natin, aayon siya, ayon doon sa sinasabi mo, kung yung sinasabi mo ay naaayon sa pananampalataya mo. Mag-a-adjust yung katawan mo. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So yung confession mo, ginagawang salvation. Amen. The righteousness of faith speaks this way. The word is near you, even in your heart and in your mouth. Ang salita ng Diyos dapat mailagay sa puso, pero hindi dapat nananatili doon, nasa salita.
Sa bibig. Kasi with the mouth, with the heart one believes. Dito tayo naniniwala. But confession is made unto salvation. Amen. Yung sinasalita mo, ginagawang kaligtasan mo. Amen. Ang problema sa atin, alam niyo, isa sa ating mga problema na tayong mga Pilipino, wala tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya wala tayong revelation ng Word. Kaya minsan, hindi natin nakikita ang kahalagahan ng salita ng Diyos kung gaano ito kakapangyarihan. Kasi wala tayong pagpapahalaga sa salita natin. Halimbawa, ang mga Pilipino, may mga Pilipino po ba dito? Tayong mga Pilipino, nasanay tayo sa hindi pagpapahalaga sa salita natin. Pupunta tayo sa kapitbahay o sa kamag-anak. Halimbawa, dumalaw tayo. Kain po tayo. Ay, sige lang, busog pa ako. Pero totoo lang, gutom na gutom ka na. So, akala natin, okay lang. Na-excuse natin yon. Pero yun ay pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling ay iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Utusan mo ang bata, mag-toothbrush ka, pumasok sa CR. Nag-toothbrush ka ba? Oo, pero hindi nag-toothbrush. Pagsisinungaling. Amen. Maraming mga mananampalataya kaya hindi nila naranasan ang salita ng Diyos sa buhay nila. Alam niyo, maraming mananampalataya sinungaling. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang integrity ng salita ng Diyos, mararanasan mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang pananampalataya. Nakakabit yan sa personal mong integridad. Nakakabit siya. Makikita mo, ibig sabihin, malalaman mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Makikita mo ang kahalagahan nito kung ikaw ay may pagpapahalaga sa salita mo. Isa yan sa mga natutunan ko sa Bible School dati, 2024. Alam niyo naman, syempre sinabi ko kanina, tayong mga Pilipino, ganon. Kahit tayo, busog pa po ako. May usapan kayo ng 10, halimbawa, darating ka 10:30. Traffic eh. Pero hindi naman talaga traffic. Umalis ka sa bahay mo 10:30. So akala natin, mga ganun lang. Amen. Tayong mga Pilipino, ganun tayo lumaki. Wala tayong pagpapahalaga sa salita natin. Ewan ko sa karamihan sa inyo siguro, praise the Lord, na lumaki kayo sa bahay na mayroong integridad at pagpapahalaga sa salita. Amen. Natutunan ko yan sa Bible School. Magbigay ng pagpapahalaga sa salita. Amen. 2024. Doon nagkaroon ng revelation. Nagbago ang pananalita ko. Hindi ako magsasalita na kung hindi, halimbawa, kahit na sabihin halimbawa na, kain tayo. Hindi ko sasabihin na, busog pa po ako. Pwede mo sabihin siguro na, it's okay. Kain na lang ako mamaya doon. Hallelujah. Nakakalungkot yung ganon. Madami akong mga kamag-anak, madami akong mga kakilala na ang salita walang pagpapahalaga sa salita. Kaya minsan hindi natin nararanasan ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan nito sa buhay natin. Number 6, obey the word. So alam natin itong obedience. Hindi ko na lang siguro tatalakayin ito. Pero ito yung pinakamahalaga sapagkat ang obedience, dito natin mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pagsunod. Hindi mo mararanasan ang salita ng Diyos sa buhay mo until na isagawa mo ito. Hakbangan. Tayuan, hakbangan, patuloy na panampalatayanan. Amen. At ang panghuli, ito yung isa sa pinakamahalaga na minsan malimit nating nawawala ng pagpapahalaga. Continue in the Word. Abide in the Word. Pagpapatuloy. Ang pananampalataya ay nagpapatuloy. Upang maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin na siyang magbabago, dapat nagpapatuloy.
na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi isang araw mananampalataya, kinabukasan wala na. It doesn't work that way. Ang pananampalataya ay pagpapatuloy. John chapter 8 verse 21, babasahin ko lang ito, tatlong scripture na lamang tayo siguro, tatlong scripture. Then Jesus said to those Jews who believed Him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth will set you free." You will abide in my word. You are my disciples indeed, if you abide, if you continue in my words, and sa King James. Then Jesus said to those Jews who believe on Him, "If you continue in my word, then you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth will make you free." The power of the word is experienced through consistency. Kung gusto nating malaman, makita talaga, maranasan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, nararanasan yan sa pamamagitan ng consistency. Hindi mo, huwag mo tigilan. Amen. Mananampalataya ka ngayon patungkol sa health mo. Mananampalataya ka sa ngayon patungkol sa prosperity mo. Sa salvation ng mga anak mo, mananampalataya ka ngayon, huwag ka tumigil. Makikita mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pagpapatuloy. Amen. Pagpapatuloy hanggang sa maranasan mo ang manifestation nito. Huwag ka tumigil. Ang pananampalataya ay hindi lamang kada Sunday. Amen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pananampalataya. The same thing. You speak the same thing. You believe the same thing. Amen. Continue. Pagpapatuloy. Occasional exposure produces limited growth. Consistency produces stability. Abiding in the Word produces freedom. So lahat ng yon, how to work the Word of God in our lives, desire the Word, hear the Word. Amen. Pakinggan ang salita ng Diyos. Hear the Word. Receive the Word. Mix faith with the Word. Speak the Word. Amen. Then apply or obey the Word. And then continue with the Word. At alam niyo kung gagawin natin ito mga kapatid, magbabago yung buhay natin. Hindi lamang ito babaguhin ang buhay natin, kundi ang circumstansya mo babaguhin ito. Amen. Naranasan ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. At lahat ng mga taong sa Biblia ay naglagak ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Walang sino mang naglagak ng pananampalataya sa salita ng Diyos at nagpatuloy na nanatili pa rin, na ganun pa rin. Nagbabago ito ng hindi lamang ng buhay, kundi sitwasyon sa buhay. Amen. The Word of God is powerful. Amen.